Madalas sa bayan ng Tilaok ng Manok ang paggising ni Tomas Vergara. Sa mababang kubo nila sa gilid ng palayan sa Nueva Ecija, ramdam ang hamog sa kawayan at amoy ng basang lupa. Bago pa sumikat ang araw, hawak na niya ang latang may butas, improvise na tabo habang sinusundan ang ama sa pilapil. "Anak," sabi ng ama niyang si Berto, "hindi nabubuhay ang palay sa pagmamadali. Ang tibay ng ugat ang nagtatakda kung gaano kakatagal." Ngumiti si Tomas, 10 taong gulang noon, at sinenyasan ang bunsong kapatid na si Paulo na huwag tatakbo sa pilapil at baka madulas. Si Lenny, ang ate nila, ay nakaupo sa banig, tinatahi ang punit sa lumang bayong ng kanilang ina, si Aling Minda. Isang tag-ulan, kasabay ng baha at biglang lamig, bumigay ang baga ni Berto. Hindi pa man umaabot sa bayan ang jeep, napapikit na ito sa kandungan ni Aling Minda. Tahimik na gabi, huminto ang ulan, pero tila mas malakas ang ingay ng katahimikan sa loob ng kubo. Doon unang naramdaman ni Tomas ang bigat. Wala na ang haliging ilang naghahakot ng sako sa bukid. "Kuya, anong gagawin natin?" bulong ni Paulo. Huminga ng malalim si Tomas at tumingin sa nanay. "Tutulong tayo. Ako na sa bukid tuwing Sabado. Huwag kang mag-alala." Lumipas ang mga taon. Nasa high school si Lenny, elementary si Paulo. Si Tomas, matapos ang klase sa hapon, nagbubuhat ng ani sa kapitbahay, naglilinis ng poso sa kapilya at naglalako ng pandesal sa umaga. Kapalit ng walang sawang araw at pawis, may kaunting bigas sa sako at ilang baryang itinatahi ni Aling Minda sa loob ng lumang punda. "Anak," wika ni Aling Minda isang gabi habang nilalamas ang binabad na dahon ng gabi para sa tinola. "Huwag mong iwan ang kabaitan kahit mahirap." Tumango si Tomas. "Ma, balang araw aalis tayo sa utang sa tindahan ni Aling Perla. Pangako." Nang magtitiwalan si Tomas, umabot na sa bingit ang baon nilang pangmatrikula ni Paulo. Sa munisipyo, may nakapaskil na anunsiyo. Kailangan utility worker, San Miguel de Verdad Hospital. Hindi doktor, hindi nurse, pero trabaho. Sa araw ng aplikasyon, suot ang plantsadong polo na bigay ng kapitbahay. Kumatok si Tomas sa HR. Nasa harap niya si Miss Pilar de Quito. Matalas ang mata pero mahinahon. "Anong maipagmamalaki mo, iho?" tanong nito. "Hindi po ako mahusay sa Ingles, pero mabilis ako matuto. Marunong ako mag-ayos ng tubig, magbuhat at maglinis. At hindi po ako umuuwi hanggat hindi maayos ang iniwan ko." Sagot niya, diretsong tapat. Napangiti si Miss Pilar. Sa unang araw, ipinakilala siya sa Mang Benjo, senior janitor na may mga puting hibla sa bigote. "Dito, Tomas, hindi lang sahig ang nililinis. Nililinis din natin ang takot ng mga tao sa ospital," sabi ni Mang Benjo. Kapag maaliwalas ang paligid, kumakalma ang loob. Tinuruan siya ng tamang timpla ng disinfectant, ng pagkilos na hindi nakakaistorbo sa mga ward, at ng paggalang kahit sa mga taong masungit. Si Kuya Jerome, ang gwardiya, palangiti. "Basta wag mong isasara ang pinto ng ER ng matagal. May pagkakataong bawat segundo ay ginto." Naabutan ni Tomas ang umagang dagsa ang pasyente. May batang umiiyak sa pediatric ward. May matandang pasyenteng si Mang Saturno na hindi abot ang baso sa mesang plastik. Tahimik na inilapit ni Tomas ang upuan, inalalayan ang kamay. "Salamat, iho," nanginginig na sabi ni Mang Saturno. "Akala ko wala nang may panahon sa katulad ko." "Meron po," sagot ni Tomas sabay ayos ng kumot. "Basta po magsabi kayo." Sa pantry, minsan ay may bulungan. Bagong utility, mukhang promdi, ani ng isang nursing aide. Umikot ang mata ng iba. Napatingin si Nurse Lira,
mahinahon naman at tumikhim. Trabaho ang tinitingnan, hindi pinanggalingan. Kape? Iniabot niya ang isang paper cup kay Tomas. Maraming salamat po, sagot ni Tomas. Bahagyang yumuko. Sa gabi, pagkatapos mag-double shift, umuuwi si Tomas sa inuupahang kwarto sa tabi ng palengke. Kahon ng sabon ang mesa niya. Doon niya tinitipa ang maliit na ledger. Pahasin, pangarap, hasik, sipag. Sa bawat sulok nakadikit ang mga retaso ng papel na may sulat kamay. Paulo, matrikula. Lenny, projects. Nanay, gamot. Emergency, 100 pesos. Minsan may dumating na brownout. Sumigaw ang ilang bantay sa ward. Nag-flicker ang emergency lights. Agad na nagdala si Tomas ng flashlight. Tinabig ang tubig na pumapatak sa hallway. Sinahugan ng lubid ang pinto para hindi bumalandra sa hangin. Tomas, sigaw ni Mang Benjo. Dito ka sa may ICU. May tumatagras sa likod ng makina. Copy tay, sagot niya sanay na sa bilis. Sa loob ng ICU, pinakiramdaman niya ang direksyon ng tagas. Kinapitan ng clamp at mabilis na nagsiping sa maintenance valve. Tumigil ang tulo. Humupa ang kaba. Good job, sabi ni Dr. Renato Sionco na nakasulyap mula sa chart. Kung hindi naagapan, abala sa linen at hazard pa. Trabaho lang po, Doc, sagot ni Tomas. Wala siyang diploma pero may katalinuhang hinasa ng pang-araw-araw na pangangailangan. Kapag walang tao sa koridor, dinadampot niya ang mga unit na leaflet at binabasa. Kapag oras ng pahinga, nagbabasa siya ng librong inialok ni Mang Benjo. Basic First Aid for Non-Professionals. Nakaukit sa kanya ang pangungusap. Ang unang tumitingin sa sahig ang kadalasan ding unang nakakapansin ng panganib. Isang hapon ng Sabado, dumalaw si Aling Minda, dala ang Tupperware na may ginataang mais. Kasabay si Lenny at Paulo, parehong payat pero kumikislap ang mata. Kuya, ang laki ng ospital! Wika ni Paulo, paikot ang tingin. Hindi naman, biro ni Tomas. Mas malaki ang pangarap natin. Natahimik sila saglit. Si Aling Minda, idinikit ang palad sa pisngi ni Tomas. Salamat sa pagtitiga, anak. Huwag mong hahayaang lamunin ka ng lungkot dito. Umiling si Tomas. Ma, hindi lungkot ang nararamdaman ko dito. Parang daan. Bawat pahid ng mop, ilang pulgada, mas malapit sa kinabukasan. Sa susunod na mga linggo, napansin ng staff ang konsistensya niya. Una siyang dumarating, huli umuuwi. Kapag may tray na humalansing, agad siyang nasa tabi para saluhin. Kapag may pasyenteng nangangapa ng bell, nauna na siyang kumatok at mag-abot ng tubig bago pa sumilip ang duty nurse. Uy, Tomas! Bati ni Kuya Jerome isang gabi. Balita ko, magkakaroon ng bagong batch ng staff dito. Daming bago. Nakalagay ba kung anong department? Tanong ni Tomas, nangingiti lang. Marami sa nursing, sabi ni Miss Pilar. Sagot ng gwardiya. Baka mas gumanda ang takbo ng ward. Mas dadami rin ang lilinisin. Biro ni Tomas, sabay tawa. Ngunit sa loob-loob niya, nanunuot ang katahimikang may halong tuwa at kaba. Sa gitna ng pagod, dumitibay ang kumpiyansa niyang kahit hindi siya propesyonal, may halaga ang ginagawa niya. Kinagabihan, habang pinupunas ang huling patak ng disinfectant sa sahig ng hallway, huminto siya sa gitna at tiningnan ang sarili sa makintab na tiles. Refleksyon ng isang binatang may kalyo sa palad, may pawis sa sentido, ngunit may ningning sa mata. Muling sumagi sa isip ang tinig ng ama, ang tibay ng ugat ang nagtatakda kung gaano kakatagal. Pinagmasdan niya ang walis, timba at basahan. Mga kasangkapang para sa iba'y mababa, pero para sa kanya'y susi sa pinto ng bukas. Tahimik niyang isinara ang ilaw ng koridor. Tahimik na pangakong bukas, sa pagpasok ng araw, muli siyang magiging unang gigising sa loob ng ospital. Hindi para ipakita na kaya niya, kundi dahil pamilya ang dahilan at pangarap ang direksyon. Sa labas, umuugong ang lungsod.
Sa loob, tumitibok ang ritmong unti-unting humuhulma sa kapalaran ni Tomas Vergara. Maagang umaga sa San Miguel de Verdad Hospital. Abala ang mga nurse sa paghahanda ng mga gamit sa ward at ang mga doktor na may kanya-kanyang pasyente. Sa kalagitnaan ng lahat, pumasok ang bagong nurse na si Amara Tastillo. Halos mapatingin ang lahat sa kanya. Matangkad, mahaba ang buhok at may malinis na postura. Nakasuot siya ng bagong uniforme na tila hindi pa nadadapuan ng kahit butil ng pawis. Ang ngiti niya'y banayad kapag pasyente ang kaharap. Ngunit sa mga kasamahan, mabilis mapansin ang tikas at lamig ng kanyang mga mata. "Good morning po," bati ng head nurse na si Ma'am Corazon. "Ikaw ba si Nurse Amara? Welcome sa team." Ngumiti si Amara, bahagyang tumango. "Yes po, ako po yun. I'm excited to work here. Sana magaan din ang team." Sa gilid, naroon si Tomas, naglilinis ng pasang sahig matapos ang pagdagsang mga dumating na pasyente mula sa isang aksidente sa highway. Pinagmamasdan niya si Amara, hindi dahil sa ganda nito, kundi dahil sa kung paano siya sinasalubong ng lahat, tila bituin na bumaba mula Maynila. Sa cafeteria, agad siyang naging sentro ng usapan. Ang ganda niya, parang artista. Bulong ng isang nursing aide. Galing daw siya sa Manila Doctors, pero bakit dito napadpad? Siguro para mag-relax-relax lang sa probinsya. Alam mo na, stepping stone lang ito para sa kanya. Sagot naman ni Nurse Lira. Hindi nagtagal, naging paborito agad ng mga pasyente si Amara. Kapag may bata, nakikita siyang marunong magpatawa. Kapag may matandang umiiyak, marunong siyang dumamay at hawakan ang kamay nito. "Huwag po kayong mag-alala, Lolo. Gagaling kayo," wika niya minsan sa pasyenteng si Mang Saturno. At kapansin-pansin, kumalma agad ang matanda. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, iba ang kwento. Sa staff room, mahilig siyang magkwento ng mga mamahaling ganit at bakasyon sa abroad. "Alam niyo ba? Last summer, nasa Singapore kami. Grabe, ang ganda ng view sa Marina Bay." Sambit niya habang pinagmamasdan ng mga kasama na tahimik lang. Napatingin siya minsan kay Tomas na dumaan para magpunas ng mesa. "Kuya, pakibilisan naman. Amoy disinfectant pa dito." Malamig niyang sabi. Walang reklamo si Tomas. Kumangulang at nagpatuloy. Isang araw sa ER, dumating ang isang batang pasyente na sugatan ng tuhod dahil nadapa sa kalsada. Umiiyak ito at takot na takot. Lumapit agad si Amara. Iniluhod ang sarili at hinawakan ng bata. "Shh! Don't cry, sweetheart. I'll take care of you. Tingnan mo ako, hindi ba parang masakit lang na kagat ng langgam yan?" Natawa ang bata at huminto sa pag-iyak. Ang eksenang iyon ang unang gumuhit ng kakaibang impresyon kay Tomas. Sa koridor, nasabi niya sa sarili habang pinagmamasdan, hindi lang pala siya maganda, marunong din siyang dumamay. Kinagabihan, sa staff lounge na pag-usapan ulit si Amara. Swerte ng mga doktor, lagi silang kasama ni Nurse Amara. Biro ng isang intern. Totoo nga, ilang araw pa lang ay marami na agad na doktor ang nagpapakitang gilas sa kanya. Si Dr. Renato, kilalang seryoso, biglang naging palabiro kapag kasama siya. Si Dr. Jerome, mahilig mag-alok ng kape. Halos lahat gustong makuha ang atensyon niya. Ngunit si Tomas, na natiling nasa tabi lang, nakikinig at nagmamasid. Alam niyang malayo ang agwat nila, isang janitor at isang nurse mula sa mayamang pamilya sa Maynila. Ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang kabutihan nito sa piling ng mga bata at matatanda, mga eksenang bihirang ipakita ni Amara. Sa harap ng mga kasamahan, isang gabi, matapos linisin ni Tomas ang ward, napadaan siya sa waiting area. Nakita niyang mag-isa si Amara, nakaupo at tila pagod na pagod.
Lumapit siya ng dahan-dahan, dala ang mop at timba. Ma'am, gusto niyo po ba ng tubig? May malamig po ako rito. Tumingin si Amara, medyo natigilan. No, it's fine, pero thank you. Napatango siya, ngunit mabilis na tumingin ulit sa gilid. Actually, sige na nga, tinanggap niya ang plastic bottle na ibinigay ni Tomas. Pasensya na kung mainit sa ward kanina, sabi ni Tomas, may pag-aalangan. Minsan hindi agad umaandar ang aircon. Nagulat si Amara na marunong pala itong makipag-usap. It's okay, normal naman yata dito. Hindi tunad sa Manila, lahat bago, lahat maganda. Pero napahinto siya at ngumiti. Iba rin ang pakiramdam dito. Mas ramdam mo yung mga pasyente. Bahagyang napangiti si Tomas, sabay tango. Totoo po yan. Ngunit kinabukasan, iba na ulit ang tono ni Amara. Sa pantry, habang naghahanda si Tomas ng baso para sa tubig, napaunot ang noo nito. Kuya, pwede ba pakilinis muna ang mesa? Ang dumi oh. Naka-duty ka, di ba? Opo, pasensya na po. Mabilis na tugon ni Tomas. Narinig ito ng iba pang staff at nagtawanan ng palihim. Si Amara naman ay hindi nagpakita ng kahit anong panghihiya. Doon nagsimulang magtanong si Tomas sa sarili. Alin kaya ang tunay na mukha ng bagong nurse na ito? Ang masungit na mataas ang tingin o ang maawain sa mga pasyente? Sa sumunod na linggo, naging normal na ang presensya ni Amara sa ospital. Siya ang laging inaabangan ng mga pasyente at maging ng ilang staff. Ngunit si Tomas, bagamat tahimik, ay unti-unting nahuhumaling sa kakaibang dualidad nito. Isang babaeng mayabang sa mga kapantay, ngunit maawain sa mga nangangailangan. Habang nakatayo sa dulo ng koridor, pinagmamasdan niya si Amara na humahawak ng kamay ng isang matandang babae. Tahimik niyang nasabi sa sarili, hindi ko man siya kilala ng lubos, pero may kabutihan pa ring natitira sa kanya. At baka iyon ang dahilan kung bakit hindi ko siya kayang iwasan. At doon nagsimula ang lihim na pagtingin ni Tomas. Hindi dahil sa ganda, kundi dahil sa maliit na piraso ng kabutihan na nakita niya sa isang taong tila malayo sa kanya. Mabilis lumipas ang mga araw sa ospital. Parang nakaukit sa isip ni Tomas ang bawat pagkakataong nakikita niya si Amara sa mga pasilyo, sa ER o kahit sa kantina. Bagamat laging abala, hindi maiwasang sumagi sa isip niya ang imahe ng nurse na may dalawang mukha. Maawain sa mga bata at pasyente, ngunit malamig at mataas ang tingin sa mga kasamahan, lalo na sa mga katulad niyang mababa ang posisyon. Isang gabi, matapos ang mahabang oras ng paglilinis sa ward, nagkataong sabay silang humawak sa stretcher. Maubagong pasyenteng kailangang ilipat mula ER papuntang ward. Walang ibang nurse na agad na makakabuhat, kaya't si Tomas ang tumulong. Wait, careful with the patient's head. Matalim na boses ni Amara. Opo ma'am, sagot ni Tomas, pawisan pero kalmado. Maingat niyang inalalayan ang stretcher, tinitiyak na hindi matutumba o mabubunggo sa mga gilid ng pader. Pagkatapos may lagay ang pasyente sa kama, halos mapagod na mapaupo si Amara. Napansin iyon ni Tomas at mabilis na lumabas ng ward. Pagbalik niya, hawak niya ang isang paper cup ng kape mula sa maliit na vending machine sa tabi ng kantina. Mama Mara, mahina niyang tawag. Pasensya na ko istorbo, pero baka gusto niyo po ng kape para kahit paano mabawasan ang pagod. Sandali siyang natigilan. Tumingin si Amara mula ulo hanggang paa ni Tomas. Mula sa simpleng uniforme ng janitor hanggang sa basang pawis sa kanyang noo. Nagtaas siya ng kilay, sabay ngisi. No thank you, hindi ko iniinom yang ganitong klase. Masyadong cheap. Sabay balik niya ng tingin sa chart na hawak. Narinig iyon ng dalawang nurse na naroon, si Nurse Lyra at isang bagong duty na si Nurse Claudette. Nagkatinginan sila
at imbes na umampi kay Thomas, tumawa ng palihim. Grabe naman Thomas, bulong ni Claudette habang lumulabas ng ward. Baka isipin mo kasi, pwede kayong maging close. Pulang-pula ang tenga ni Tomas pero pinilit niyang ngumiti. Wala naman pong masama sa pag-aalok ng kape. Pagod na siya kasi. Pero ikaw pa talaga, sabat ni Lyra, natatawa. Janitor tapos nurse? Next time baka bouquet na ang iabot mo. Hindi kumibo si Tomas. Tahimik niyang nilagay ang kape sa tabi ng locker at nagpatuloy sa paglinis ng sahig. Habang inaabot ang mop, narinig niya pa ang mahinang halakkakan ng dalawang nurse at ang malamig na katahimikan ni Amara na tila walang narinig. Sa loob-loob ni Tomas, may kumurot na bigat. Bakit ba ako nag-alok? Dapat alam ko namang hindi niya matatanggap mula sa katulad kong mababa lang. Ngunit kasabay nito, may boses ding kumukontra. Wala namang mali sa pakikipagkaibigan. Kahit paano, gusto ko lang ipakita na marunong akong magpasalamat. Kinabukasan, tila walang nangyari para kay Tomas. Maaga pa ring dumating, nilinis ang mga ward, tinulungan ang mga pasyente. Nang makita niyang may nahulog na notebook si Amara sa nurse station, agad niya itong pinulot. "Ma'am, notebook niyo po." Marahan niyang inabot. Hindi man nagpasalamat si Amara, basta na lang niya kinuha at nagpatuloy sa pagbabasa ng chart. Napangiti si Tomas kahit kaunti at umalis na lamang. Ilang oras matapos iyon, isang matandang babae ang halos madapa habang papasok sa outpatient department. Nakita ni Tomas mula sa malayo at agad siyang lumapit. "Lola, dahan-dahan lang po. Huwag kayong magmadali." Inalalayan niya ito hanggang sa upuan. Si Amara nakatanaw sa gilid, pansamantalang napahinto sa ginagawa. Sa unang pagkakataon, nakita niya ulit ang kabutihan ni Tomas, hindi bilang janitor, kundi bilang taong may malasakit. Pero mabilis niyang ibinalik ang tingin sa mga papel. Ayaw tanggapin sa sarili na may nakita siyang kahanga-hanga sa taong lagi niyang tinatanggihan. Lumapit si Nurse Lyra kay Amara at bumulong. "Alam mo, minsan naiinggit ako kay Tomas. Kahit janitor siya, mukhang kontento at masaya. Hindi siya nasisira ng mga biro natin." Napailing si Amara. "Kontento? Siguro kasi wala siyang ibang opsyon. Kung janitor ka lang, wala ka nang aasamin pa." Narinig iyon ni Tomas na naglilinis sa gilid. Hindi siya umimik, ngunit sa loob niya, nagliyab ang determinasyon. Mababa man ang tingin nila, hindi ko hahayaang yun na lang ang kwento ko. Isang araw, makikita nilang mali ang lahat ng iniisip nila. Kinagabihan, habang nagpapahinga sa maliit niyang inuupahang kwarto, iniisip pa rin ni Tomas ang nangyari. Nakatingin siya sa papel na may sulat. Pangarap, may ahon ng pamilya. Naalala niya ang mga mata ng nanay niyang pagod at ang mga kapatid niyang umaasa sa kanya. Pinikit niya ang mata at bumulong. "Hindi ako hihinto. Kahit ilang beses pa akong pagtawanan, mananatili akong totoo." Sa ospital, patuloy siyang pinagtatawanan ng ilan, ngunit hindi siya tumigil sa pagpapakita ng kabutihan. Kapag may pasyenteng walang makuhang tubig, siya ang nag-aabot. Kapag may matandang hindi mahanap ang kwarto, siya ang nag-aakay. At kahit si Amara, na laging malamig sa kanya, minsan nahuhuli niyang nakatitig ng lihim. Tila naguguluhan sa nakikita niyang kabutihan na hindi mabura ng kanilang agwat. Ang kape na minsang tinanggihan, na natiling nakalagay sa maliit na locker ni Tomas. Hindi niya itinapon. Sa halip, ginawa niya itong paalala na kahit tinanggihan siya, hindi dapat mabura ang respeto at kabutihan sa puso niya. At sa ilalim ng ilaw ng koridor, habang pinupunasan ang sahig, marahan siyang gumiti. Hindi bale, hindi naman lahat ng binibigay kailangang tanggapin. Basta't totoo ang hangarin, darating din ang tamang araw.
Mainit ang sikat ng araw na yon. Ngunit tila mas mainit ang pintig ng puso ni Tomas. Ilang linggo na niyang pinag-iisipan ang gagawin. At ngayon, nag-ipon siya ng lakas ng loob. Hawak niya ang isang simpleng bulaklak na binili pa niya mula sa isang magtataho sa labas ng ospital. Hindi ito mamahalin. Isang rosas na inilagay lamang sa maliit na plastik na may nakasulat na para sa iyo. Para kay Tomas, iyon na ang pinakamatapang na hakbang na magagawa niya. Habang naglalakad siya sa koridor, mahigpit niyang hawak ang tangkay. Pawis ang kanyang palad kahit malamig ang aircon ng ospital. Pinagmasdan niya ang bawat pasyente, ang bawat kasamahang dumaraan, at iniisip kung tama ba ang gagawin niya. Ngunit naalala niya ang mga pagkakataon na, sa kabila ng lahat, hinangaan niya si Amara sa malasakit nito sa mga bata't matatanda. Baka sakaling makita niya na tapat ang damdamin ko. Bulong niya sa sarili. Sa nurse station, naroon si Amara kasama sina Nurse Lyra at Nurse Claudette. May ilang pasyente ring nakaupo malapit, naghihintay ng kanilang reseta. Nilapitan ni Tomas ang grupo, halatang nanginginig ang kamay. "Ah, Ma'am Amara," mahina niyang tawag. Napatingin sila lahat at ilang segundo, katahimikan lang ang bumalot. Iniangat niya ang bulaklak, halos manginginig ang tinig. "Gusto ko lang sanang sabihin, salamat po sa lahat ng kabutihang ipinapakita niyo sa mga pasyente. At sana tanggapin niyo ito." Sandaling katahimikan. Napangiti si Nurse Claudette. Si Lyra ay napakagatlabi, halatang nagpipigil ng tawa. Si Amara naman, nakatingin mula ulo hanggang paa kay Tomas at tila biglang nag-iba ang ekspresyon. Mula sa gulat, naging malamig at matalim. "Bulaklak?" Madiin niyang sabi. "Sa akin mo pa talaga ibibigay yan?" Natigilan si Tomas. Hindi alam kung paano sasagot. "Oo po, ma'am. Simpleng pasasalamat lang po sana." Ngunit agad siyang pinutol ni Amara. "Tomas, tigilan mo to. Wala kang mararating. Janitor ka lang. Wala kang karapatang lumapit sa akin ng ganyan." Parang biglang gumuho ang paligid ni Tomas. Ang mga salitang iyon, paulit-ulit na tumama sa kanyang dibdib. Janitor lang. Narinig iyon ng mga pasyente at ilang staff. Ang iba nagtawanan. "Grabe, may gana pa talagang manligaw si Tomas." Bulong ng isa. "Akala mo siguro prinsipe siya." Ramdam niya ang pagtusok ng kanilang mga tawa sa kanyang puso. Si Lyra at Claudette, imbes na ipagtanggol siya, ay sumama pa sa halakhakan. "Uy Tomas, baka sa susunod bigyan mo na rin siya ng singsing ha?" Biro ni Claudette. Hindi nakapagsalita si Tomas. Nakayuko siya, hawak pa rin ang bulaklak na hindi tinanggap. Ang kanyang mga mata, nanlalabo na sa luha. Hindi niya alam kung saan siya titingin. Gusto niyang lamunin ng sahig ang buong katawan niya para lang makawala sa kahihiyang iyon. "Alam mo, Tomas," dagdag pa ni Amara, "walang bakas ng awa sa mukha. Mas mabuting gawin mo na lang maayos ang trabaho mo. Dahil kung mag-aaksaya ka ng oras sa kalokohan, baka pati yan mawala pa." Umagsak ang balikat ni Tomas. Hindi na niya hinintay ang sagot ng iba. Dahan-dahan siyang umatras, sabay lagay ng bulaklak sa gilid ng mesa. Sa kanyang bawat hakbang, dinig niya ang tawa ng mga kasamahan at ang mga tinging mapanghusga ng mga pasyente. Pagdating sa koridor, hindi na niya napigilang pumatak ang luha. Pinilit niyang huwag makita ng iba, ngunit nahuli siya ni Mang Benjo, ang senior janitor. "Tomas, anong nangyari?" tanong nito, puno ng pag-aalala. Umiling lang si Tomas, pinahid ang luha at ngumiti kahit pilit. "Wala tay, siguro mali lang talaga ako ng inaakala." Hinawakan siya ni Mang Benjo sa balikat. "Anak, hindi mali ang magmahal o magpahayag. Ang mali ay ang mawalan ka ng respeto sa sarili. Tandaan mo,
hindi natatapos ang kwento mo dito. Ngunit kahit anong payo, hindi matanggal ang bigat sa dibdib ni Tomas. Nang natapos ang shift, agad siyang umuwi. Pagdating sa inuupahang kwarto, binagsak niya ang katawan sa banig. Sa tabi niya, ang notebook na lagi niyang sinusulatan ng mga pangarap. Binuksan niya iyon at nakita ang nakasulat. Maiyahon ang pamilya. Magtapos balang araw. Magkaroon ng marangal na buhay. Pinahid niya muli ang luha at marahang nagsalita. Tila kausap ang kanyang ama sa langit. Tay, hindi ko alam kung paano ako babangon mula rito. Pero nangako ako sa sarili ko noon na hindi ako susuko. Babalik ako. Magiging tao ako na may mararating. Kahit tawagin nila akong walang halaga. Kinabukasan pumasok pa rin siya sa ospital. Tahimik, hindi nang ngumiti. Ginawa niya ang kanyang trabaho, ngunit alam niyang iba na ang tingin sa kanya ng lahat. Sa bawat kanto, may bulungan. Sa bawat pagdaan, may mapanuyang ngiti. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang tapat sa kanyang tungkulin. At sa loob niya, unti-unting umusbong ang isang panata. Isang panatang hindi na muling mapapahiya. At balang araw, patutunayan niya sa lahat, lalo na kay Amara, na mali ang naging tingin nila sa kanya. Sa katahimikan ng gabi, muling tumulo ang luha ni Tomas. Ngunit kasabay nito, tumibay ang kanyang loob. Ang bawat sakit na naranasan niya ngayon ay magiging apoy na magdadala sa kanya sa bagong simula. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanyang silid, bumulong siya sa sarili. Hindi pa dito nagtatapos. Babangon ako at kapag bumalik ako, hindi na nila ako tatawaging janitor lang. Magmula ng gabi ng kanyang matinding kahihiyan sa ospital, hindi na nakayanan ni Tomas ang bigat na dinadala sa kanyang dibdib. Sa bawat pasilyong dinaraanan niya, ramdam niya ang mga matang mapanghusga at ang mga bulungang tila patalim na dumudurog sa kanyang loob. Ilang linggo pa siyang nagtiis, tahimik na naglilinis, tahimik na nag-aabot ng tubig, ngunit wala nang dati niyang sigla. Isang umaga, lumapit siya sa head nurse na si Ma'am Corazon. Ma'am, mahina ngunit matatag ang kanyang boses. Gusto ko na pong magpaalam. Magre-resign na po ako. Napatigil si Ma'am Corazon, bakas ang pagkagulat. Tomas, sigurado ka ba? Masipag ka, maaasahan. Sayang naman ang trabaho mo rito. Ngumiti si Tomas kahit pilit. Salamat po sa tiwala, pero sa totoo lang, gusto ko nang magiba ng direksyon. Baka po doon sa labas, may mas matutuklasan ako. At iyon nga ang nangyari. Lumuwas si Tomas sa Maynila, dala lang ang isang lumang backpack at kaunting ipon. Tumira siya sa maliit na dormitoryo malapit sa abenida, kung saan dikit-dikit ang mga kwarto at manipis ang dingding. Una niyang napasukan ay pagiging delivery boy ng isang fast food chain. Araw-araw nakabisikleta siya, nagdadala ng mga order sa mga opisina at eskwela. Boss, ito na po yung kape at burger. Sabi niya isang beses habang hinihingal. Inaabot sa isang gwardiya ng bangko. Bilisan mo naman iho, sagot ng gwardya. Malamig na o. Pasensya na po, traffic kasi. Sa araw, delivery boy. Sa gabi, construction worker naman siya bilang part-timer. Bitbit ang helmet at gloves, nakikisama siya sa mga mason at karpintero. Dito niya nakilala ang iba't ibang klase ng tao. May mga tulad niya na galing probinsya. May ilan ding nakatapos pero walang mapasukang trabaho. Isang gabi, habang nagpapahinga sa gilid ng ginagawang gusali, kinausap siya ni Mang Dado, isang foreman. Tomas, bata ka pa. Huwag kang laging dito lang. Maghanap ka ng ibang daan. Kung hindi, tatanda kang kagaya namin. Puro talyo, puro pagod. Natahimik si Tomas. Habang nakatingin sa ilaw ng mga crane, napaisip siya. Totoo ang sinabi ni Mang Dado. Hindi pwedeng habang buhay ganito lang. Kaya nang makarinig siya tungkol sa isang night school
na tumatanggap ng mga working student. Agad siyang nag-enroll. Hindi madali. Umaga hanggang hapon ay trabaho, gabi naman ay klase. Pagod na pagod siya, pero bawat oras sa classroom ay parang bagong pag-asa. Doon niya nakilala si Mang Osiel, isang retiradong guro na nagboboluntaryo upang turuan ang mga estudyanteng kagaya niya. Mga bata, ani Mang Osiel sa klase. Ang edukasyon ay hindi natatapos sa edad. Kahit sino, basta may tiyaga, pwedeng umangat. Matapos ang klase, nilapitan siya ni Tomas. "Sir, pasensya na. Hirap pa rin ako sa mga basic science. Mahina po ako sa numbers." Ngumiti si Mang Osiel. "Walang mahina, Tomas. May hindi lang nabibigyan ng tamang gabay. Kung gusto mo, magstay ka pagkatapos ng klase. Tuturuan kita." At ganoon na ang naging simula ng kanilang pagkakaibigan. Araw-araw, matapos ang klase, nananatili si Tomas sa maliit na library ng eskwelahan. Doon, pasensya siyang tinuturuan ni Mang Osiel ng algebra, biology at anatomy. "Ganito, Tomas," wika ng guro habang nagdodrawing ng simpleng diagram ng puso. "Ang dugo, dumadaloy sa atrium tapos pupunta sa ventricle. Isipin mo na lang parang kanal na dinadaanan ng tubig. Kapag barado, paano makakadaloy?" Napakunot ang noo ni Tomas pero napangiti rin. Parang sa irrigation ng palayan. Kapag barado, natutuyo ang tanim." "Eksakto! Oo, kita mo na?" Unti-unti naging malinaw kay Tomas ang mundo ng medisina. Hindi niya inasahan, pero sa bawat gabing natututo, unti-unti siyang nagkakaroon ng bagong pangarap. Habang naglalakad pa uwi, nakatingala siya sa mga gusali ng Maynila. Sa kabila ng ingay ng jeep, usok ng tambutso at pagod sa katawan, naramdaman niyang may apoy na muling naglalagablab sa kanyang puso. Bakit hindi? Bulong niya sa sarili. Kung sila nakakapag-aral ng nursing o medisina, bakit ako hindi? Hindi habang buhay janitor lang ang tatak ko. Naging mas pursigido siya. Lahat ng ekstrang kita mula sa pagde-deliver at pagkakarpintero ay inilalagay niya sa maliit na kahon na may nakasulat, "Pangarap Fund." Kahit piso, kahit 10 piso, iniipon niya kapalit ng bawat baryang iyon ang pagtanggi niya sa luho. Walang soft drinks, walang gala, minsan lugaw lang ang ulat. "Anak," sulat ng kanyang ina sa isang liham mula sa probinsya, "huwag mong pinapabayaan ang sarili mo. Kahit gaano kahirap, huwag mong kalimutan kumain. Ipinagmamalaki ka naming lahat." Hawak ang sulat, napaluha si Tomas. Darating ang araw, hindi lang ako magiging dahilan ng hiya, magiging dahilan din ako ng pag-angat natin. Lumipas ang buwan, mas lalo pang lumalim ang kanyang kaalaman. Minsan naiwan siyang nag-iisa sa library. Hawak ang isang lumang anatomy book. Napahinto siya, napatingin sa diagram ng human skeleton. Balang araw, mahina niyang sabi, "Hindi na lang ako maglilinis ng ospital. Magtatrabaho ako roon. Hindi bilang janitor, kundi bilang isa sa mga profesional." At mula sa gabing iyon, nagiba na ang direksyon ng kanyang pangarap. Hindi lang basta makatapos, kundi matutong gamutin, mag-alaga at magpatunay sa lahat ng tumawa at humamak sa kanya na mali sila. Dala ng bawat pawis, bawat basag na kuko at bawat luha, umusbong sa puso ni Tomas ang ideya na balang araw siya mismo'y magiging bahagi ng larangan ng medisina. At iyon ang magiging simula ng kanyang bagong laban. Mula nang dumating ang ideya sa isip ni Tomas na pasukin ang mundo ng medisina, hindi na siya tumigil sa pagtakbo papalayo sa dating bersyon ng sarili niya. Ilang buwan ng pagtitiyaga, pag-iipon at pagpupuyat sa night school ang nagbunga ng kakaibang pagkakataon. Isang araw, matapos ang klase, nilapitan siya ni Mang Osiel na may hawak na sobre. "Tomas," wika ng matanda, nakangiti, "may kaibigan akong konektado sa isang foundation.
Sabi nila, naghahanap daw sila ng working scholars na handang magsipag sa larangan ng health sciences. Naalala kita agad. Nanlaki ang mga mata ni Tomas. Sir, ibig niyo pong sabihin, may chance akong makapag-aral? Tumango si Mang Osiel. Oo, pero hindi madali. Maraming requirements at higit sa lahat, kailangan mong ipakita na handa kang magtiis. Walang alinlangan. Kinuha ni Tomas ang aplikasyon. Ilang linggo ang lumipas. Halos hindi siya makahinga nang dumating ang liham ng kumpirmasyon. Inanggap siya bilang iskolar sa kursong may kinalaman sa rehabilitation sciences. Landas na magdadala sa kanya upang maging isang physical therapist. Sa unang araw niya sa unibersidad, damang-dama niya ang kaba. Suot lamang ang pinakasimpleng polo at lumang sapatos. Pumuwesto siya sa pinakadulo ng classroom. Halos lahat ng kaklase niya'y may bagong gamit, may mamahaling laptop at halatang galing sa may kayang pamilya. Tingnan mo, sino yun? Parang hindi bagay dito. Bulong ng isang estudyante. Ngunit hindi niya iyon pinansin. Sa halip, naalala niya ang mga salitang binitiwan noon ni Amara. Wala kang mararating, janitor lang. At iyon ang nagsilbing gasolina sa anyang paglalakbay. Tuwing gabi, pinagsasabay niya ang trabaho at pag-aaral. Nagpapatulong siya kay Mang Osiel kapag hirap sa lecture. At sa bawat quiz na mataas ang marka, ramdam niya ang unti-unting paglago ng kanyang tiwala sa sarili. Hindi na siya ang janitor na tahimik lang sa gilid. Isa na siyang estudyanteng may pangarap. Ngunit sapat ba iyon? Hindi. Para kay Tomas, hindi lamang diploma ang kailangan, kundi karanasan. Kaya't nang magkaroon ng oportunidad bilang caregiver sa Singapore, hindi siya nagdalawang isip. Bagamat mahirap iwan ng eskwela sa Pilipinas, pinili niyang mag-abroad para makapag-ipon at magkaroon ng karanasan sa aktwal na pangangalaga. Anak, paalala ng kanyang ina bago siya umalis, mag-ingat ka roon. At huwag mong pakalimutan kung bakit ka aalis, hindi para lumayo sa amin, kundi para mas makapagsakripisyo para sa kinabukasan. Niyakap niya ang pamilya ng mahigpit. Ma, balang araw, hindi na kayo magtatrabaho sa bukid. Ako na ang gagawa ng paraan. Pagdating sa Singapore, ibang mundo ang bumungad sa kanya. Malalaking ospital, makintab ang sahig, at modernong kagamitan na noon ay nababasa niya lamang sa libro. Nagsimula siya bilang caregiver sa isang pribadong pasilidad kung saan nag-aalaga siya ng matatandang may iba't ibang kondisyon. Mr. Vergara, sabi ng kanyang supervisor na si Madam Lee, "You are very patient with the residents." "That's rare." Ngumiti si Tomas. "I just remember my own grandmother. I treat them as family." Dahil sa sipag at malasakit, napansin siya ng ilang doktor sa pasilidad. Isa na rito si Dr. Tan Wei Ming, isang kilalang rehabilitasyon specialist. "Tomas," wika ni Dr. Tan habang pinapanood siya sa therapy session ng isang stroke patient. "You have good instincts. You know when to push and when to slow down. Where did you learn that?" Nagkibit balikat siya. "Obserbasyon lang po, Dok. At pakiramdam. Kapag nakikita kong pagod na, nagpapahinga muna. Kapag kaya pa, hinihikayat ko silang kumilos." Napangiti si Dr. Tan. "That is a skill you cannot always teach in school. Have you considered pursuing this field professionally?" Napayoko si Tomas, ngunit sa loob-loob niya, lalong lumakas ang apoy. "Upo, Dok. Pangarap ko po talaga iyon. Gagawin ko ang lahat para makarating doon." Sa tuwing may libreng oras, pinapayagan siyang makisilip sa mga lecture at demonstrasyon ng mga doktor. Sa halip na gumala o magpahinga, mas pinipili niyang manatili sa ospital, nagmamasid at nag-aaral. Ang bawat araw sa Singapore ay naging hakbang upang makita niya ang pinakabagong kaalaman sa medisina. Mula sa paggamit ng mga therapy machine hanggang sa mga makabagong paraan ng rehabilitasyon.
Ngunit hindi madali ang lahat. Madalas siyang pagod na pagod, halos hindi na makatulog. May mga araw na tinatanong niya ang sarili kung bakit niya pinapasok ang ganitong hirap. Ngunit tuwing bumabalik sa kanyang isipan ang eksena ng pagtatawanan sa kanya sa ospital, muling sumisibol ang lakas. Hindi ako mananatiling janitor lang, bulong niya habang nakatingin sa bintana ng kanyang maliit na kwarto sa dormitoryo. Balang araw, gagamitin ko ang parehong kamay na ito, hindi lang para maglinis, kundi para magpagaling. Lumipas ang ilang taon. Sa kanyang pagtitiyaga, nakumpleto niya ang karanasan bilang caregiver at nakapag-ipon ng sapat para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Bumalik siya sa Pilipinas, itinuloy ang kursong iniwan at ngayon ay mas determinado kaysa dati. Si Mang Osiel, na ngayoy mas matanda na, halos maiyak nang makita siyang muli. Sabi ko na, Tomas, hindi mawawala ang bunga ng pagsusumikap. Makalipas ang ilang taon pa ng sakripisyo at walang humpay na pag-aaral, nakamit ni Tomas ang lisensya. Sa wakas, isa na siyang rehistradong physical therapist. Ngunit hindi lamang iyon. Naging kilala siya dahil sa kakaibang malasakit sa mga pasyente. Isang bagay na hindi matutumbasan ng diploma o medalya. Isang araw, habang nasa seminar sa Singapore, na inanyayahan siyang magsalita. Nakaharap siya sa daan-daang estudyante at mga profesional. Uminas siya ng malalim at nagsimula. I once worked as a janitor in a hospital. People told me I would never be more than that. But today, I stand before you, not to prove them wrong, but to prove that hardship can build us into something stronger. Compassion, patience, and resilience. These are the true foundations of medicine. Tumayo ang buong auditorium. Palakpakan. Sa sandaling iyon, naalala niya ang batang nag-abot ng kape sa isang nurse noon at tinanggihan. Ngayon, hawak niya na hindi lamang ang kape, kundi ang respeto ng mundo. At sa kanyang puso, isang panata. Hindi kailanman malilimutan ang pinagmulan. Ang kahihiyang naranasan ay naging inspirasyon upang maging taong nakatayo ngayon. Hindi na janitor lang, kundi isang kilalang profesional na may puso para sa kapwa. Habang si Tomas ay abala sa pagpanday ng bagong kapalaran sa Maynila at sa ibang bansa, nanatili naman si Amara sa San Miguel de Verdad Hospital. Noong una, akala niya'y tuloy-tuloy ang pag-angat niya sa buhay. Nasa kanya ang kagandahan, talino at atensyon ng mga doktor. Madalas pa siyang tinuturing na muse ng ospital at hindi iilan ang nagsasabi na tiyak ay mag-aasawa siya ng isang respetadong doktor balang araw. Sa bawat duty, palaging naroon si Dr. Renato, isa sa mga batang doktor na madalas bumibisita sa nurse station. Isang gabi, matapos ang mahabang operasyon, nilapitan siya nito. Amara, mahina nitong wika. Alam mo bang ang ganda mo kahit pagod? Kapag nandito ka, parang gumagaan ang lahat. Napangiti siya, halatang kinikilig. Naku Dok, marunong ka na ring mambola ngayon, ha? Ngunit sa loob-loob niya, seryoso siyang naniwala. Ito na siguro ang sagot sa pangarap ko, maging asawa ng isang doktor. Unti-unti niyang inangkin ang imaheng hindi lang siya basta nurse, kundi haligi ng kinabukasan ng ospital. Ngunit lumipas ang buwan, unti-unting nag-iba ang ihip ng hangin. Nalaman niya na si Dr. Renato ay nakatagpo ng ibang babae, isang anak ng negosyante na may sariling ospital sa Maynila. Sa isang iglap, natapos ang mga pag-aabot ng kape, ang mga sulyap at ang mga pangakong aalagaan kita. Naiwan si Amara, hawak ang mga alaala at ang sugatang pride. Hindi ako iniwan dahil hindi ako maganda. Bulong niya minsan sa salamin. Iniwan ako dahil wala akong pera, kaya kailangan kong patunayan na kaya kong mag-isa. Dito nagsimulang lumala ang kanyang pamumuhay. Sa kagustuhang mapanatili ang imahe ng marangyang babae, nag-loan siya ng pera
para makabili ng mga gamit na hindi niya naman talaga afford. Bagong cellphone, branded na bag, sapatos na laging nakikita sa mga artista. Sa umpisa, napapansin at pinupuri siya ng ibang kasamahan. Ngunit kalaunan, nagsimulang kumalat ang bulungan. Si Amara puro utang na raw. Grabe, parang hindi na natututo. Sa kantina, habang ini-stir ang kape, kinausap siya ni Nurse Lyra. Amara, baka pwede ka namang maghinay-hinay. Hindi mo kailangang patunayan sa lahat na sosyal ka. Ngumiti lang si Amara, ngunit malamig ang sagot. Lyra, hindi mo maiintindihan. Kailangan kong panatilihin ang standard ko. Hindi ako pwedeng bumaba. Ngunit ang realidad, bumabagsak na siya. Madalas siyang kulitin ng mga pinagkakautangan, tumatawag kahit nasa duty. Isang gabi, narinig siya ng pasyente na nakikipagtalo sa telepono. Wala pa akong pambayad. Konting panahon lang, babayaran ko rin kayo, sigaw niya, hindi alintana na may nakikinig. Mula noon, nag-iba ang tingin ng mga pasyente sa kanya. Ang dating nurse na tinitingala, unti-unting nagmistulang babaeng puno ng problema. Dumating pa ang araw na napagalitan siya ng isang pasyente dahil sa pagkakamali sa gamot. Miss Nurse, mali ang binigay mong reseta. Galit na sigaw ng matandang pasyente. Akala ko ba marunong ka? Gusto mo bang mamatay ako? Namula siya sa kahihiyan at sa harap ng iba pang pasyente, napilitang yumuo. Pasensya na po, hindi na mauulit. Ngunit hindi doon natapos. Pati ang mga kasamahan niya'y madalas nang maiinis sa kanya. Amara, pwede bang unahin mo naman ang trabaho bago ang cellphone? Sabat ng isa. Hindi lahat ng bagay ay tungkol sa pagpopost o pagbibihis. Habang tumatagal, dahan-dahan siyang nawalan ng respeto mula sa mga kasamahan. Ang mga bagong nurse na dati humahanga sa kanyang ganda at tikas ay nagiging malamig sa kanya. Kapag may meeting, halos hindi na siya pinapansin. Isang gabi, habang mag-isa siyang nakaupo sa nurse station, nakatitig sa mga utang na nakasulat sa papel, biglang tumatak ang luha sa kanyang mata. Paano nangyari ito? Akala ko ako ang may hawak ng lahat. Pero bakit ngayon parang wala nang natira? Umasok si Nurse Claudette at nakitang umiiyak si Amara. Uy, are you okay? Nagmadali siyang punasan ang luha. Ayos lang ako, pagod lang. Ngunit alam ni Claudette ang totoo. Ngumiti ipon ng kaunti at umiling. Minsan Amara, hindi lahat ng laban kayang idaan sa porma. Minsan kailangan mo ring tanggapin na tao ka lang. Hindi na sumagot si Amara. Tumalikod siya, nagpatuloy sa kanyang shift. Kahit na mabigat na ang loob niya, lumipas ang mga taon. Habang si Tomas ay nagiging mas matagumpay at mas respetado, si Amara na may lalong lumulubog. Ang dating babaeng puno ng kumpiyansa, ngayon ay isang nurse na madalas pagalitan ng pasyente. Kinukutya ng ilan at tinitiis ang bawat araw dahil wala na siyang ibang mapuntahan. Sa mga pagkakataong natutulog siya mag-isa sa kanyang inuupahang maliit na kwarto, bumabalik sa kanya ang imahe ni Tomas, ang janitor na minsan niyang pinahiya sa harap ng lahat. Minsan, tinatanong niya ang sarili, bakit ko siya trinato ng ganon? Baka kung naging mabuti ako sa kanya, iba na sana ang takbo ng buhay ko ngayon. Ngunit wala na siyang magawa kundi magpatuloy. Araw-araw, suot ang puti ngunit gusot na uniforme, dala ang pangarap na halos nawasak na, pilit pa rin siyang nagtatrabaho. Dahil para kay Amara, iyon na lamang ang natitirang bagay na hawak niya, isang trabaho na dati naging simula ng kanyang pag-angat. Ngunit ngayon nagsisilbing paalala ng kanyang pagbagsak. At sa likod ng bawat ngiti na pilit niyang ipinapakita sa mga pasyente, nananatiling sugat ang kanyang puso. Isang sugat na dala ng maling pagpili, luho at pagmamataas. 5 taon ang lumipas. Ang Maynila ay tila mas maingay at mas mabilis na ngayon kaysa noong una siyang umalis. Ngunit para kay Tomas, iba na ang dating nito.
Hindi na siya yung binatang may mumurahing sapatos at pawisang uniforme. Ngayon, nakasuot siya ng maayos na Amerikana, dala ang pangalan at respeto bilang isang rehabilitation specialist na galing Singapore. Sa araw na iyon, inimbitahan siya ng isang kilalang ospital upang magbigay ng seminar tungkol sa mga makabagong paraan ng therapy para sa mga pasyenteng may pinsala sa kalamnan at buto. Pagpasok niya sa lobby, kasabay niya ang ilang doktor na galing pa sa ibang bansa. Ang kanyang pangalan ay nakalista sa malaking tarpaulin. Guest Professional Speaker, Mr. Tomas Vergara, PTRP. Tahimik siyang ngumiti habang nakatingin dito. Para bang bumalik lahat ng alaala, ang mop, ang timba, ang basahan at higit sa lahat, ang mga salitang tumatak sa kanya. Wala kang mararating, janitor lang. Pagpasok sa conference hall, dinig niya ang bulungan ng mga nurse at staff. Uy, sino yan? Parang foreign speaker? Siya raw yung galing Singapore. Ang galing daw sa field ng rehab therapy. Pero parang pamilyar ang muka. At sa gilid ng hall, naroon si Amara. Hawak ang isang tray ng gamit. Naglalatad papunta sa nurse station. Nang mapatingin siya sa entablado, halos mabitawan niya ang hawak. Nanlaki ang kanyang mga mata. Siya ba yon? Hindi, imposible, mahina niyang bulong. Pero habang mas pinagmamasdan, lalo siyang natigilan. Hindi siya nagkaamali. Si Tomas nga iyon, ang dating janitor na tinanggihan niya, pinahiya niya at nilait sa harap ng mga pasyente. Sa mismong sandaling iyon, pinakilala siya ng MC. Ladies and gentlemen, let us all welcome our distinguished guest professional who has made a name for himself internationally in the field of physical therapy and rehabilitation sciences, Mr. Tomas Vergara. Tumayo ang buong staff at palakpakan ang sumalubong sa kanya. Pati ang ilang pasyente na nakadalo ay napatingin at may ilan na agad siyang nakilala. Ay, siya yung tumulong sa akin doon sa ospital, di ba? Yung janitor na nagbigay ng tubig? Sigaw ng isang matandang lalaki na dati pasyente sa ward. Oo nga, siya rin yung nag-alalay sa asawa ko nung nadapa sa hallway. Dagdag naman ng isa. Napangiti si Tomas, bahagyang yumuko bilang pasasalamat. Sa gitna ng palakpakan, nakita niyang nakatayo si Amara. Tila nakapako ang mga paa, hindi makagalaw. Halos manlamig ang buong katawan niya. Hindi ang maaari, bulong niya habang nanginginig ang kamay. Siya na ba talaga yan? Ang janitor? Samantala, tumuloy si Tomas sa entablado. Humawak siya sa podium at sa harap ng mga doktor at nurse, nagsimula siyang magsalita. Magandang araw po sa inyong lahat. 5 taon na ang nakalipas mula nang unang sumubok akong magtrabaho sa larangan ng pangangalaga. Nagsimula po ako hindi bilang isang doktor, hindi rin bilang isang nurse. Nagsimula po ako bilang isang utility worker, isang janitor sa isang ospital. Nagulat ang lahat at halos mapahinto ang bulungan sa loob ng hall. Lalong nanlaki ang mga mata ni Amara at tila biglang bumalik sa kanyang alaala ang eksenang pinagtawanan nila si Tomas noon. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang pagsasalita. Doon ko natutunan ang tunay na halaga ng malasakit. Hindi mo kailangang may mataas na posisyon para magpakita ng kabutihan. Kahit ang simpleng pag-abot ng tubig o pag-alalay sa pasyente ay may malaking epekto. At iyon ang naging inspirasyon ko para magpatuloy. Muling nagpalakpakan ang lahat at ang ilang nurse ay napatingin kay Amara, tila nagtataka sa kanyang reaksyon. Pagkatapos ng seminar, lumapit ang ilang doktor at nakipagkamay kay Tomas. Mr. Vergara, impressive talk, sabi ni Dr. Cruz. You have such an inspiring journey. Dagdag ni Dr. Tan na dumating mula Singapore. At habang lahat ay abala sa pagbati at pagpapakuha ng litrato kay Tomas, nanatili si Amara sa isang sulok
halos hindi makatingin. Sa wakas, naglakas loob siyang lumapit. Tomas, mahina niyang tawag. Lumingon si Tomas. Sa isang iglap, nagbalik ang lahat ng alaala. Ang tray ng kape na tinanggihan, ang bulaklak na hindi niya tinanggap, at ang mga mapanuyang tawa. Ngunit ngayon, wala nang galit sa kanyang mga mata. Tanging katahimikan lamang. Amara, mahinahon niyang sagot. Matagal na tayong hindi nagkikita. Halos mabasag ang boses ni Amara. Hindi ako makapaniwala. Ikaw na to. Ikaw na yung pinagtawanan namin dati. Tahimik na ngumiti si Tomas, ngunit walang bahid ng yabang. Oo, pero hindi ko rin iyon makakalimutan. Dahil kung hindi dahil sa karanasang iyon, baka hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na magbago. Tumingin si Amara sa sahig. Napahiya at halos manginig. Sa isip niya, tila gusto niyang lumuhod at humingi ng tawad sa harap ng lahat. Ngunit sa dami ng taong nakatingin, hindi niya alam kung saan magsisimula. Patawarin mo ako, Tomas. Mahina niyang bulong, bakas ang pagsisisi. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon. Ang yabang ko at pinahiya kita. Sandali siyang tiningnan ni Tomas bago sumagot. Wala na iyon. Ang mahalaga, natututo tayo sa mga pagkakamali. Sana, natutunan mo rin na ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa posisyon o kayamanan. Hindi nakapagsalita si Amara. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, napaiyak siya. Hindi dahil sa galit o inggit, kundi dahil sa bigat ng konsensya at kahihiyan. Habang abala ang iba sa pagkilala kay Tomas, nanatiling tahimik si Amara sa gilid, halos hindi makatingin. Alam niyang hindi lang siya basta humarap sa isang matagumpay na propesyonal, kundi sa isang taong minsan niyang tinapakan. Ngayon ay pinagtitibay ng mundo bilang ehemplo ng tagumpay at kabutihan. At sa isip ni Amara, paulit-ulit na tumatak ang isang bagay. Kung noon, nagkamali siya ng pagturing kay Tomas, ngayon halos luluhod siya sa pagsisisi. Matapos ang matagumpay na seminar, nagsimula ng magsiuwian ang mga doktor at nurse na dumalo. Ang ilan ay abala pa ring lumalapit kay Tomas, nakikipagkamay, nagpapasalamat at humihingi ng litrato. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri at ingay ng paligid, may isang tao na nanatiling nakatayo sa gilid. Si Amara. Kanina pa siya nanginginig. Hindi niya alam kung paano lalapit, ngunit alam niyang hindi na niya kayang palampasin ang pagkakataong ito. Habang si Tomas ay nag-aayos ng gamit, nag-ipon siya ng lakas ng loob at dahan-dahang lumapit. Tomas, mahina niyang tawag, halos mabasag ang kanyang boses. Nilingon siya ni Tomas, may banayad ng ngiti sa labi, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Hindi galit, kundi may layo. Amara, mahinahon niyang sagot, anong maipaglilingkod ko sa'yo? Hindi napigilan ni Amara ang pagpatak ng kanyang luha. Hinila niya ang panyo mula sa bulsa at pinunasan ng kanyang pisngi. Ngunit lalo lang siyang nanginig. Patawarin mo ako, Tomas. Hindi ko na alam kung paano pa ako makakabawi sa ginawa ko noon. Ang yabang ko, ang sama ko. Pinahiya kita sa harap ng lahat. Tinrato kang parang wala kang halaga. Tinitigan lang siya ni Tomas, tahimik. Maintindihan noon kung bakit ka laging nakangiti, kahit pinagtatawanan ka. Patuloy ni Amara, halos hindi na makontrol ang tinig. Ngayon naiintindihan ko na, ikaw pala ang tunay na may puso, hindi kami. At ako yung tunay na walang mararating sa ugali kong danon. Sa puntong iyon, halos lumuhod na siya sa harap ni Tomas. Hinawakan niya ang gilid ng mesa upang huwag matumba, nanginginig ang tuhod. Kung pwede lang, babawiin ko lahat ng sinabi ko noon, pero alam kong huli na. Ang kaya ko na lang gawin ay humingi ng tawad. Tomas, patawarin mo ako. Tumahimik ang paligid.
Ang ilang nurse at staff na naroon ay napatigil. Pinagmamasdan ang eksena. Ang dating mataas ang tingin sa sarili na si Amara, ngayoy umiiyak, halos lubuhod sa harap ng isang taong minsan niyang pinahiya. Huminga ng malalim si Tomas at lumapit sa kanya. Hindi niya hinawakan si Amara upang buhatin o pigilan. Sa halip, tumingin siya diretso sa kanyang mga mata at marahan, ngunit matatag na nagsalita. Amara, hindi ako nagbalik dito para gantihan ka o ipamuka kung sino ako ngayon. Ang respeto, hindi nakukuha sa ganda o sa posisyon. Nakukuha ito sa ugali at malasakit sa kapwa. At yun ang bagay na dapat matutunan ng bawat isa sa atin. Hindi na nakapagsalita si Amara. Mas lalo siyang napaiyak. Tinakpan ang kanyang muka ng mga palad. Sa mga oras na iyon, ramdam niya ang bigat ng lahat ng pagkakamaling nagawa niya, hindi lamang kay Tomas. Undi sa maraming tao na tiningnan niya ng mababa. Tahimik na itinuloy ni Tomas ang pag-aayos ng kanyang gamit. Walang yabang sa kanyang kilos, walang pangmamaliit, tanging dignidad lamang ng isang taong marunong magpatawad, ngunit hindi na kailangang magpakumbaba para muling kilalanin. Hindi kita kinamumuhian, Amara. Dagdag niya, bago tuluyang lumakad palabas ng hall. Pero sana huwag ka nang gumawa ng ganun sa iba. Dahil hindi lahat ng taong nilalait natin ay mananatiling nasa baba. Minsan, sila pa ang magpapakita sa atin ng tunay na halaga ng pagiging tao. At sa mga huling salitang iyon, dahan-dahan siyang lumakad palabas. Iniwan si Amara na umiiyak sa gitna ng bulwagan. Lumapit si Nurse Lira. Inalalayan si Amara. Mara, ayos ka lang ba? Umiling si Amara, hawak-hawak pa rin ang dibdib. Hindi ako ayos. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong hiya sa buong buhay ko. At ako lang ang may kasalanan. Sa labas ng ospital, huminga ng malalim si Tomas habang tinatanaw ang langit. Para sa kanya, tapos na ang kabanata ng kahapon. Hindi na niya kailangang patunayan pa ang sarili sa kahit sino. Nagawa na iyon ng kanyang sipag, tiyaga at malasakit. Lumakad siya palayo, dala ang dignidad na siyang tunay na kayamanan na hindi kayang agawin ninyo man. At sa loob naman ng ospital, naiwan si Amara, balot ng pagsisisi. Dala ang sugat ng kanyang mga maling desisyon. Isang sugat na siya lamang ang makakapagpagaling kung matututunan niyang magpakumbaba at magbago. Pagkalipas ng ilang linggo matapos ang seminar, bumalik si Tomas sa kanyang normal na buhay bilang isang kilalang rehabilitation specialist. Hindi lamang siya abala sa pagtuturo sa mga ospital at unibersidad, kundi mas naging bukas ang kanyang puso para sa pagtulong sa mga batang may pangarap sa larangan ng medisina. Isang hapon, habang nakaupo siya sa kanyang maliit na opisina, nakatanggap siya ng liham mula sa isang barangay sa Nueva Ecija. Sir Tomas, nakasulat sa liham, marami po sa aming kabataan ang nangangarap maging nurse at doktor, ngunit walang kakayahan. Sana ay matulungan ninyo silang magkaroon ng pag-asa. Habang binabasa niya ang liham, bumalik sa isip niya ang sarili niyang pinagdaanan, ang mga gabing nagbubuhat ng hollow blocks, ang pag-iwas sa mga pukso ng pagsuko at ang hirap na maging working student. Sa mismong oras na iyon, nabuong muli ang isang panata. Hindi ako titigil sa pagtulong, lalo na sa mga batang katulad kong minsan ay inakalang walang mararating. Nagsimula siyang magtayo ng isang maliit na foundation. Hindi en grande ngunit sapat upang makapagbigay ng scholarship sa mga kabataan na nais maging nurse, doktor o kahit caregiver. Pinangalanan niya itong Bagong Bukas Foundation. Sa unang araw ng orientation, humarap siya sa 20 estudyante mula sa iba't ibang baryo. Nakita niya ang mga mata ng kabataan. May takot, may pangarap, may halong pagdududa. Ngumiti siya at nagsalita. Alam ko ang pakiramdam ng tawaging walang mararating.
Ako mismo, janitor lang noon sa ospital. Pinagtawanan, tinanggihan, pinahiya. Pero hindi iyon naging hadlang. Ang mahalaga, hindi mo kailanman iisipin na hanggang doon ka lang. Sapagkat ang tunay na sukatan ng tao ay ang kanyang tiyaga, respeto at malasakit sa kapwa. Isa sa mga estudyante, si Mario, mahiyain ngunit determinado, nagtaas ng kamay. Sir, paano niyo po kinaya ang lahat? Kasi po ako, madalas din akong minamaliit. Bahagyang napangiti si Tomas. Hindi ko rin kinaya mag-isa. Lagi kong naaalala ang mukha ng nanay kong nagsakripisyo at ang mga kapatid kong umaasa. Ang bawat pawis ko iniisip ko para sa kanila. Kailangan mong hanapin kung para kanino ka lalaban. Kapag natagpuan mo iyon, kahit gaano kahirap, kakayanin mo. Samantala sa ospital na minsang naging saksi ng kanyang kahihiyan, nanatili pa ring nagtatrabaho si Amara. Ngunit ibang-iba na siya ngayon. Hindi na siya yung babaeng mapagmataas. Hindi na rin siya ang nurse na inuuna ang imahe kaysa sa trabaho. Minsan habang tinutulungan ang isang matandang pasyente, tinawag siya ng kasama niyang si Nurse Claudette. Amara, ikaw na ba yan? Kung dati hindi ka makayuko para tulungan ang pasyente, ngayon halos hindi ka na bumitaw sa kanila. Mahinang ngumiti si Amara, sabay sagot. Siguro kasi noon, masyado akong bulag sa sarili kong pride. Ngayon, natutunan ko na mas mahalaga ang malasakit kaysa sa tingin ng iba. At sa bawat araw na lumilipas, kahit pa siya ay nanatiling isang ordinaryong nurse, natuto siyang maging kontento at mapagpakumbaba. Hindi na siya ang sentro ng ingay sa ospital, ngunit siya'y naging ehemplo ng pagbabago. Isang beses dumalaw si Tomas sa ospital upang bumisita sa ilang pasyente. Habang naglalakad siya sa koridor, sinalubong siya ng mga staff at pasyente na may ngiti at galak. Sir Tomas, salamat sa inspirasyon niyo. Dahil sa inyo, mas pinahahalagahan namin ang bawat tungkulin, maliit man o malaki. Tumango siya at saglit na napatingin kay Amara na nasa kabilang dulo ng hallway. Nakatingin ito sa kanya at bagamat hindi na sila nag-usap, sapat na ang palitan ng tingin. Para bang nagkaunawaan sila na ang nakaraan ay aral at ang kasalukuyan ay pagkakataon upang itama ang pagkakamali. Pagbalik niya sa kanyang foundation, mas lalo pang lumawak ang kanyang proyekto. Nagturo siya ng libreng workshop para sa mga nursing student. Nagbigay ng libreng therapy session para sa mga mahihirap na pasyente at nagpatayo ng maliit na library na puno ng medical books na galing sa kanyang mga kaibigan sa ibang bansa. Isang gabi, habang mag-isa siyang nakaupo sa harap ng foundation building, tinanaw niya ang mga kabataang abala sa pag-aaral sa kanyang dibdib. Dama niya ang kapayapaan. Lumapit si Mang Osiel, dala ang kanyang tungkod. Anak, sabi ng matanda, ingnan mo ang binunga ng iyong pagsisikap. Dati, estudyante ka lang sa night school. Ngayon marami ka nang tinutulungan. Napangiti si Tomas sabay sagot, Sir, kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko tinahak ang landas na ito. Hindi ko po makakalimutan ang lahat ng itinuro ninyo. Tahimik silang tumingin sa mga kabataan na nagbagasa sa ilalim ng ilaw. Sa katahimikan ng gabi, ramdam nila ang tunay na saysay ng buhay. Hindi ang yaman o titulo, kundi ang pagkakaroon ng puso para sa iba. At sa wakas, naging kwento si Tomas hindi lamang para kay Amara, kundi para sa buong ospital at sa bawat batang nangangarap. Ang kanyang pangalan ay hindi na lamang pangalan ng isang dating janitor, kundi simbolo ng determinasyon, pagbabago at malasakit. Sa huli, pinatunayan ng kanyang kwento na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusuvat sa trabahong hawak, kundi sa ugali at paninindigang dala ng isang tao. Sapagkat ang dignidad at respeto ay hindi kailanman kayang agawin ni numan,
Ito ay binubuo ng pawis, luha at puso na handang magmahal at magmalasakit. At sa bawat batang tinutulungan ng kanyang foundation, muling na ipapasa ang aral. Walang mababa o mataas na tao, basta't marunong kang rumespeto at magsikap. Darating din ang araw ng iyong tagumpay. At dito nagtatapos ang kwento ni Tomas. Isang paalala na hindi kailanman nasusukat sa posisyon o ganda ang tunay na halaga ng tao, kundi sa ugali, respeto at malasakit sa kapwa. Kung nagustuhan ninyo ang istoryang ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kwentong kapupulutan ng aral. At para makita ko kung sino ang mga nakatapos hanggang dulo, i-comment nyo ang salitang respeto sa ibaba. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento dito sa Alon ng Istorya.